Hayab ti panagdayaw, basahin. Agyaman kay iti apo, ket iwarawag yu iti naindaklan anagan na. Ipakamoyo ka dagiti tattao, dagiti inaramid na. Agkanta kayo iti pagdaydayaw iti apo, saritayan nyo ti amin na nakaskas daw ngay naramid na. Agrag utayo ta kukwa na tayo ti apo, agragsak kumaamin ngagserserbi ken kuana. In kayo agpatulong iti apo, agdaydayaw kayo akanayon iti matang na. Da kayo kapututan Abraham nga adipan na, da kayo nga anak ni Jacob a pinili na. Naglagi pa nyo dagiti nakaskas daw ngay naramid na, dagiti milagro ken pangedeng ngay paulog na. Kalpasan na, inruar na dagiti Israelita, nagawid da kadagiti pirak ken balitok, napigsa ken nasalunat da amin a sangapada. Kasta unay tibutang dagiti Ehipsyo kadakwada, ket naragsakan da idi pumanaw dagiti Israelita. Nangikabil iti ulep manglinong kadakwada, iti rabii, apoy iti nang pay asilaw da. Nagdawat da ket pinataod na dagiti tukling, inik kanay da iti nawadwad at tinapay manipod langit. Pinangrengrengat na ti bato ket pimuswak iti danom, kaslara karayan nagayos iti ijay letang. Nalagip na ti katulagan na tinasanto na karina kani Abraham nga adipen na. Ket inror na dagiti pinili na tattao, siraragsak da nagkanta ken nagdirdir iti ragoda. Ti daga dagiti kankanayat inted na kadakwada ket binayan na asakupan dagiti tatao na tapno tong palenda dagiti linteg ken bilin na madaydayaw ti Apo. Himno pa nagdayaw kantahin tayo ti El Shaddai. El Shaddai, El Elyon Adonai, age to age are still the same, by the power of the name. El Shaddai, El Shaddai, Erkam Kana Adonai, we will praise and lift you high, El Shaddai. Through your love and through the Ram, you saved the son of Abraham. Through the power of your hand, turn the sea into dry land. To the outcast on her knees, you were the God who really sees. And by your might, you set your children free. El Shaddai, El Shaddai, El Elyon Adonai, age to age are still the same, by the power of your name. El Shaddai, El Shaddai, Erkam Kana Adonai, we will praise and lift you high, El Shaddai. Through the years you made it clear that the time of Christ was near. Through the people couldn't see what Messiah ought to be. Though your word contained the plan, they just could not understand. Your most awesome work was done through the frailty of your Son. El Shaddai, El Shaddai, El Elyon Adonai, age to age are still the same, by the power of your name. El Shaddai, El Shaddai, Erkam Kana Adonai, we will praise and lift you high,
agkararag tayo. Managayat ken manang parabor nga apo mi, at to'y kami menen apo nga ang anak mo, tapno may agyaman, titunggal may sa kadagiti kami, tunggal may sak. Si kaapo iti addapay nga mang bless ti tunggal may sa kada kami, sa ti agari ti puso ken panunot mi. Bless mo met apo ti anak mo, nga mangiser mangiburay ti sasaom, ikam apo ti talent nga mangi papuso maipaisip ti tunggal may sa kada kami. Adu apo agiti banbanag nga dawatin kasapulan mi, kit si kaapo met ti makamu kadagita. Kit pakawanan na kami apo ti amin nga basbason mi. Amen. Ti sao ti apo. Jesus, oh Jesus, denggam dawat mi. Jesus, oh Jesus, denggam dawat mi. Ti pakasikdan ti iglesia, damdamak ken kablaw. Good morning! Ayun, lakas ah. Madayaw ti apo ti presensya ti sumagtungan maysa kada tayo ita. We praise and thank God for the presence of each one of us in this most holy worship. Siguro yung iba sa inyo nagtataka, bakit si Pastor parang naging kasama na ni Brother Mike Velarde? Bakit pinapakanta niya yung El Shaddai? Kaya kako kanina, siguro mamaya sasabihin ko rin, ilabas ang payong, baliktarin ang payong at saluhin ang pagpapala. Or ilabas ang panyo, iwagayway. Di ba ganon si Brother Mike sa El Shaddai? Na, gusto ko lang po linawin, mga kapatid ha. Itong kantang El Shaddai, sinulat po ito ng isang pastor sa Amerika. Hindi po sinulat ng mga kasamahan ni Brother Mike Velarde ng El Shaddai group dito sa Pilipinas. Ang kantang El Shaddai ay sinulat po ng isang pastor sa Amerika at ginamit na bilang papuri sa Diyos. Nandyan sa pagkatapos ng kanta, nandyan yung meaning ng mga salitang, mga Hebrew yan, Hebrew words. El Shaddai, ibig sabihin God Almighty. El Elyon Adonai, ang ibig sabihin noon ay God in the highest, O Lord. Erkam Kana Adonai, we will love you, O Lord. Yun po yung ibig sabihin ng mga yan. So, buti na lang at sabi natin, sinulat ito ng isang pastor na Amerikano at hindi ng mga kasamahan ni Brother Mike Velarde. Para wala akong dahilan upang sabihin, ilabas ang payong at ibalik ta rin ang payong. Bakit nga ba yung El Shaddai ating himno ngayon? Malalaman po natin yan mamaya sa sermon. Mga kapatid, nasa huling linggo na po tayo ng buwan ng Setyembre at malapit na po ang Oktobre. Malapit ng October. Ba, may mga pumapalakpak, bakit kaya? Pero bago yan, sa darating na Sabado, dahito umay a Sabado kakabsat,
Isot is Senior Citizens Day dito sa church natin. Senior Citizens Day. May pinafilapan po kami last Sunday through sa pamamagitan ni kapatid Marlene. Ate Marlene, nasa iyo pa yung form, yung pinifilapan para sa senior? Sino po sa mga senior dito ang hindi pa nag-fill up doon? Pakitaas po kamay. Sa mga senior citizens na nandito, ayun, may dalawa pa. Ate Marlene, pakikuha na lang pangalan nila. Si Nanay Basyon, hindi pa naka-fill up. Bakit po? Sa darating na Sabado, dito po sa NACS, pakisabi po kung makakarating kayo at nang maisama kayo sa mga susunduin kasama ng mga batang choir natin. Sa darating na Sabado, dito sa NACS, isa-celebrate natin ang Senior Citizens Day. May fellowship po kayo, may mga sayawan, kantahan. Kahit na medyo sumasakit ng mga balakang at tuhod, sasayaw kayo. May programa po para sa inyong mga senior citizens, 60 years old and above. Pinapangunahan po ito ng ating Committee on Christian Education at Nurture Ministries. Dagiti senior citizen nga adda dita online worship. Maawis kayo kakabsat. Kalpasan iti pandemya, maisublin dahito yung programa tayo. Ngem diya mo no dapay Mr. and Mrs. Senior tata. Iti napalpalabas sa tawin, in the past years, merong search for Mr. and Mrs. or Mr. and Miss Senior. Sana walang selosan kung hindi napili yung mag-asawa. Walang ganon, di ba? Di ko lang alam kung mayroon pang ganon sa programa natin ngayong taon na to. Pero masaya. Sabi ng mga nakaranas na po, masaya yun. Kasi last year, wala pa hindi pa natin ni-resume. Pero ngayong taon na to, i-resume na natin ang Senior Citizens Day. Sa Sabado na po yan. Anong oras po? Alas 10 ng umaga magsimula. Pero, sa 7:30 ng umaga, sa darating na Sabado, ito po yung ating public Bible reading. Ano pong ibig sabihin nun? Anyat kaya nasa wanda ito'y. Dita sangwanan ti kapilya, adanto podium, nakaukrad di Biblia, adanto trompa, may trompa tayong ilalagay dyan sa harap ng simbahan, at magbabasa tayo ng Biblia diyan sa harap. Upang marinig ng mga nasa paligid natin yung Biblia na binabasa. Habang binabasa yung Biblia, may mga nagdi-distribute naman ng mga gospel bracelets, street evangelists, at nagwi-witness. Sa lahat ng mga, at may nagdi-distribute din ng mga New Testaments. Last year po, we were able to distribute more than 500 New Testaments. May mga umaakyat sa mga bus, may mga humaharang sa mga jeep. Yung iba talagang sadyang tumitigil upang mabigyan ng Biblia at upang maipanalangin sila. Dito po sa harap ng simbahan. Sa darating na Sabado po yan. Alas 7:30 ng umaga pong simula. So, ipanalangin po natin yan at suportahan natin yan.
Sa mga gustong magbasa ng Biblia, welcome na welcome po kayo. Sa mga gusto pong manalangin para sa mga dumadaan sa harapan ng simbahan, welcome na welcome po kayo. Sa mga senior citizens na dadalo sa Senior Citizens Day, welcome na welcome po kayo. Kahit na ang kanta nyo ay, ang matanda, kahit pilay, sa pilitang titindig upang kumendeng. Kahit sumasagit ng kasukasuan, tayo pa rin, kekendeng pa rin yan. Okay, October. Ano po ang meron sa Oktubre? Ang atin pong anniversary, October 1, maliban sa birthday ko yun, linggo yun, yun po ang simula ng ating anniversary celebration, October 1. Don't pray here. October 2, October 3, October 4 hanggang October 8, sunod na linggo, diretso po yan, may dawn prayer. Sa mga makakarating po, we would gladly appreciate it. Pero kung di po kayo makakarating sa Monday hanggang Friday dahil may mga klase ang mga bata, okay lang po yun. Gusto lang po namin paalam sa inyo na araw-araw po yan, October 1 hanggang October 8, may dawn prayer tayo. And then, October 5, Huwebes ng gabi, alas 6:30, ay ang ating revival and evangelistic and healing night. Sa October 5, Huwebes ng gabi, ang ating revival, evangelistic at healing night. Si Reverend D.S. Joey Umali ang ating speaker sa gabing yan. 6:30 po ng gabi ng Huwebes. October 13, Grand Thanksgiving celebration para sa mga past workers natin doon sa PCU TAF. Alas 5 po ng hapon ang simula ng pagdating ng mga tao doon. And ito ang pinakamaganda. October 22. Ito po yung anniversary Sunday natin. Ang ating pong speaker ay si Bishop Estrella. Ano pong pinaka-highlight noon maliban sa obispong ating speaker? Yung pong ating replika. Sino po yung wala pa pong replica envelope diyan? Yung replica natin, replica envelope, ay isa pong special offering upang maitayo natin ang isang mas maganda, mas moderno, at mas kaaya-ayang struktura ng Knox United Methodist Church. Muli, panoorin natin kung ano bang magiging itsura ng ating bagong simbahan pag naipatayo na yan later on.
replica special offering. Wow. So, ipanalangin po natin yan na sana masimulan na natin sa lalo madaling panahon. At ngayon naman po, happy birthday! Sino po yung mga nagdiriwang ng kanilang karawan sa araw na ito at sa linggong ito? We have Rain, Nathalie Nalos, Kyle Grace, parang De La Cruz yan. Miriam Jane Santos, Katrina Joyce Asuncion, Margaret Dela Francesca, Winilin Andres, Daniel Christian Sedutan, Marilyn Castro, Jonathan C. Chanco, Zarina Luis Aquino, Noel Bartolome Sr., Ivy Ranyola. At may mga iba pa pong nagdiriwang na kalang birthday ngayon na wala sa listahan natin. Yung iba po narito. Pwede po bang pumunta dito sa harap yung lahat ng mga nagdiriwang ng kanilang karawan ngayon at sa linggong ito? Ayan, si kapatid na Aw, si Pia, si Juvenela. Ano nga ulit pangalan? Ayun, meron pa. At pwede po ba dito ulit kayo sa gitna? Wow. Si Aw, 50 ano? Golden girl. Naku, precious sa precious. Gintong-ginto. Wala na po bang iba dyan? Habol kayo. Kadagiti at dati pagtaynganda. Kada kayo agkasangay, iti da ito alawas. Kablaawan na kayo ti naragsak ka nagasat at panagkasangayo. We greet you a blessed and joyful birthday. Can we just extend our hands toward them and pray for them, friends? Let us pray. Napakaganda at napakabuti mo, O Diyos. Diyos na pinanggagalingan ng buhay, ng kalakasan. Sa harapan namin ngayon, Panginoon, ay mga anak mo na nagdiriwang ng kanilang karawan ngayon at sa linggong ito. Dalangin namin ngayon, Panginoon, patuloy mo silang pagpalain, patuloy mo silang bantayan, gabayan, tulungan sa lahat ng gawain, pag-aaral, at patuloy na pagtakbo para sa pagkakaroon ng mas matibay, matatag na pananampalataya. Opo, Panginoon, kami nasa karera patungo sa kaluwalhatian. We are running a race, and these, my brother and sisters, Lord, are running a race towards your glory. Kung kahit, Panginoon, dalangin namin, sila'y samahan mo, patatagin mo, muli pagpalain sila. Ipagkaloob ang kanilang mga kahilingan. At ito naman yung birthday gift sa kanila. Salamat po. Muli, salamat sa buhay nila. Sa ngalan mo, Kristo. Amen. Harap po sa kanila. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday. God bless you always. God bless you. God bless you. God bless you always. Happy birthday and God bless you. Atin naman pong tunghayan ang talento ng mga bata bilang alay sa Panginoon.
want to dance with all my might. Everybody, everywhere, raise your hands up in the air and say, Jesus, Jesus is alive. Everybody, everywhere, raise your hands up in the air and say, Jesus, Jesus is alive. From the top of my head, way, way down to my toes, I can't keep it all inside. I want to jump with all my might. From the top of my head, way, way down to my toes, I can't keep it all inside. I want to dance with all my might. Everybody, everywhere, raise your hands up in the air and say, Jesus, Jesus, Jesus is alive. Everybody, everywhere, raise your hands up in the air and say, Jesus, Jesus, Jesus is alive. Everybody, everywhere, raise your hands up in the air and say, Jesus, Jesus, Jesus is alive. Everybody, everywhere, raise your hands up in the air and say, Jesus, Jesus, Jesus is alive. Thank you, kids. Wow. At salamat din po sa mga nagturo sa kanila. Alam po ninyo, halos every night, oh, every afternoon hanggang gabi, nagpa-practice po mga bata. Talaga naman, at excited na excited sila. Awagak man nga rod ita dagiti ushers tayo, tapnurnungan dati special offering tayo para iti building fund. Ushers? Yung blue. Yung blue, yung blue.
Dingkat ng arti pa nakaibasa tin na santuan na surat. Tagalan mo. At ti nasantuan na surat, masarakan ti daan nga tulad ti Exodus 16, manipod 2 ingana 10 ket 5. Ket kastoy ti kinunana. Nagreklamo da iti maibusor kada Moises ken Aaron ijay letang. Pinatayan na kami lakuman ti Apo idi ijay Ehipto kinunada. Sadyay agum umakam idi amangan iti karne ken daduma pay ataraon. Ngem inyeg da kami dito letang tapno patayen da kami iti bisin. Kinuna ni Yahweh ken Moises pagdugtwek to iti taraon nga agpaay kada kayo amin. Masapol arumbor dagiti tattao nga gurnong iti umdas a kanenda iti tunggal aldaw. Kastoy ti panagsuot ko kadakwada no tungpalen da metlaeng dagiti bilin ko. Iti makainem nga aldaw masapol a doblenda iti masansan nga urnungin da iti naldaw ket isagana da. Iti kasta kinuna da ken Moises ken Aaron kadagiti Israelita. Ita rabi maamuan nyo ati Apo ti nangiror kada kayo ijay Ehipto. Into nagsapa no bigat makita yon to iti dayag ti Apo. Nangeg na ni ti panagsaoyo iti maibusor ken kuana. When isuti isu iti nagsaon nyo iti dakes tay ipatungpal ni laing dagiti bilin na. Inayon pay ni Moises iti rabii mangted ti Apo iti karne as sidayo. Iti bigat ikkan na kayo iti tinapay ingganat mapnekan nyo agsipod ta nangegda iti nakaro a panagsaoyo iti maibusor ken kuana. No greklamo kayo kada kami awan sa bali a pagreklawan nyo no diti Apo. Kinuna ni Moises ken ni Aaron ibagam kada giti amin na tattao dumatag da iti Apo ta nangegan na dagiti reklamo da. Idi madama a kasasao ni Aaron dagiti tattao timmalyaw da iti letang ket pagamuan nagparang ti dayag ni Yahweh iti ulep. Kinuna ni Yahweh ken ni Moises nangeg ko ti reklamo dagiti Israelita ibagam kadakwada nga iti sumipnget adanto karne a sidada ket iti agsapa agum umadanto amangan iti tinapay. Iti kasta maamuan danto a siak ni Yahweh a Diyos da. Iti rabii dimteng ti adu a pugo ket pinunno da iti kampo. Iti agsapa na plagan iti linaw iti aglawlaw iti kampo. Idi awanen ti linaw ada dagiti naingpis abanag kasla nagbalay adanom iti rabaw ti daga. Idi makita dagiti Israelita di daammo no anya dagitoy ket nagsisinnalodsod da anya daytoy ti sao ti Apo. Agyaman tayo iti Dios. Item ti tinapay ti biyagapu amaipay ito'y kararwan kas manang tet mujay nen at baybay kadagiti tao na bisinan. Ang pagbasa mula sa Ebanghelyo ayon kay San Mateo. Pwedeng ikumpara ang kaharian ng langit sa isang may-ari ng lupa na umalis ng maaga para kumuha ng mga taong magtatrabaho sa taniman niya ng ubas. Nang mapagkasunduan na nila ang sweldo,
Isang silver coin sa isang araw. Pinapuntan niya na sila sa ubasan para magtrabaho. Nung lumabas siya ulit, mga 9 a.m., may mga nakita siyang nakatambay sa palengke. Kaya sinabihan niya sila, pumunta rin kayo sa ubasan para magtrabaho at bibigyan ko kayo ng tamang sweldo. Kaya pumunta sila. Tapos, ganun din ang ginawa niya nung lumabas siya bandang 12 ng tanghali at nung 3 p.m. Nung 5 p.m. na, may mga nakita pa siyang tao sa labas. Bakit nakatambay lang kayo dito buong araw? Tanong niya. Wala po kasing nagbigay ng trabaho sa amin, sagot naman nila. Pumunta din kayo sa ubasan, sabi niya sa kanila. Nung gumagabi na, sinabi ng may-ari sa manager niya, tawagin mo ng mga nagtrabaho at ibigay muna ang sweldo nila. Simulan mo doon sa mga huling nagtrabaho hanggang sa mga nauna. Nung lumapit yung mga pinapasok bandang 5 p.m., isang silver coin na natanggap ng bawat isa sa kanila. Tapos nung lumapit yung mga naunang pumasok, umasa silang higit pa ang matatanggap nila. Pero, tig-isang silver coin lang din sila. Nang matanggap nila yon, nagreklamo sila sa may-ari. Sabi nila, isang oras lang nagtrabaho yung mga huling pumasok pero parehos lang ang sweldong binigay mo sa kanila. Samantalang nagpagod kami at buong araw naming tiniis ang init. Sumagot naman ang may-ari sa isa sa kanila, kaibigan, hindi ko kayo dinaya. Di ba pumawag kayo na tig-isang silver coin ang sweldo nyo? Kunin nyo na ang sweldo nyo at umalis na kayo. Desisyon kong ibigay sa mga nahuli kung ano rin ang binigay ko sa inyo. Wala ba akong karapatang gawin kung anong gusto ko sa pera ko? O baka naman nainggit ka dahil mapagbigay ako? Kaya nga, mauuna ang mga nahuli at mauhuli naman ang mga nauna. Mga kapatid, ang ebanghelyo ng ating Panginoon. Madayaw ka, O Apo Hesus Kristo. Bendisyunam kati kinapuno tapno misut taraon ko apo ken magpukaw tikhi nadakes ko katal na ken ragsak masarak ko. Amen. Dingin tayo erti mensahe ti kanta babayin dagiti Ilocano choir.
Thank you, choir. The majesty and glory of your name. Tagal ko nang di narinig yan, ah. Good morning. Saktong-sakto yung mensahe ng kanta. The majesty and glory of your name. The El Shaddai. God Almighty. God Almighty. Mga kapatid, pansinin po natin yung Old Testament lesson natin ngayon. Kasi ang sermon ko mamayang traditional yung New Testament. Pero pansinin natin yung Old Testament lesson natin. Ano po ba yung nangyari bago yun? Tingnan natin yung background ng ating text. Una, ang mga Israelita ay naging alipin sa Egypt. Sila'y inalipin ng mga Egyptians ng napakatagal na panahon. Thank you. Naging alipin sila ng mga Egyptians ng napakatagal na panahon. Pinahirapan sila. Pinagawa sila ng mga pyramids. Pero grabe ang pagpapahirap sa kanila. Nakalimutan kasi ng mga Egyptians at ang hari ng Egypt yung ginawa ni Joseph para sa kanila. Kung hindi dahil kay Joseph na isang Israelita, marami sana sa kanila o baka wala ng Egypt noon. Dahil may tagutom, hindi alam ng hari ng Egypt kung anong gagawin niya sa panahon ng tagutom o bago dumating yung tagutom. Kaya't isa lang ang nakasolve sa problema nila, yung Israelitang si Joseph. Kaya't naligtas ang Egypt sa matinding tagutom at maaring pagkabura sa mapa yung populasyon ng Egypt. Lumipas ang panahon, namatay na yung mga tao noon na nakakilala kay Joseph, namatay na rin yung hari na kaibigan ni Joseph, at dumami pa yung mga Israelita doon sa Egypt. Kaya't natakot ang mga Egyptians na baka mas marami na yung mga Israelita, sila ang maghari sa Egypt. Sila yung magmamayari na sa buong Egypt. Kung kaya't, nagdesisyon ng hari ng Egypt na gawing alipin ang lahat ng mga Israelita. Katakot-takot na pahirap ang ginawa. Hanggang sa para mapigil ang pagdami ng mga Israelita, may utos ang hari ng Egypt na ang lahat ng mga sanggol na bata, lahat ng may papanganak na mga bata na lalaki, kailangang itapon sa ilog ng Nile. Dapat mapatay lahat ng mga batang lalaki. Actually, yung iba, sabi nung inutusan pa ng hari ng Egypt na yung mga midwives, inutusan sila ng hari, kapag pumunta kayo sa bahay ng mga Israelitang mga anak, kapag lalaki yung anak, patayin nyo kaagad. Pero yung mga midwives, takot kay Yahweh. Kaya sa halip na patayin nila yung mga bagong panganak na bata, ang nireport nila sa hari, mahal na hari, ang mga babaeng Israelita, mabilis manganak. Bago pa kami makarating sa bahay nila, nakapanganak na. Kaya di po namin nagawang patayin at sabihin na,
namatay yung mga anak nila bago pa o pagkapanganak pa lang. Eh di dumami talaga ang mga Israelita sa Egypt. Patuloy ang pagpapahirap sa kanila hanggang sa may isang batang lalaki inilagay sa basket doon sa Nile River at alam nyo na kung sino yon. Alam nyo na yung kwento. Ito'y si Moses. Nung lumaki si Moses, tinawag siya ni Yahweh upang punahan niya ang mga Israelita upang lumabas sa Egypt. Nakita ng mga Israelita kung paano sila minahal ni Yahweh. Kung paanong sila'y kanyang inalagaan. Kung paanong sila'y kanyang iniligtas mula pagkaalipin doon sa Egypt. Nakita ng mga Israelita kung paanong sila'y nakaligtas mula sa mga humahabol sa kanila ng mga sundalong Egyptians nung sila'y umalis na sa Egypt. Kung paanong nahati ang dagat upang sa ganoon ay makatawid sila. At kung paanong nang nakatawid na lahat ng mga Israelita sa dagat, bumalik yung tubig ng dagat at nalunod ang mga sundalo na humahabol sa kanila. Habang sila'y nasa disyerto, tuwang-tuwa sila sa simula. Yehey! Malaya na tayo! Hindi na tayo alipin ng mga Egyptians. Habang naglalakad sila sa disyerto, ilang araw pa lang nakalipas, naku, narinig ng mga reklamo nila. Naubos na yung supply nila. Naibos niya yung kanindan. Naibusan niya inumundan. Awan ti danom, awan ti makan, ay kaagreklamo dan. Wala ng tubig, wala nang makain, nagreklamo sila. Anong sabi nila? Mas mabuti pang naging alipin na lang kami doon sa Egypt kaysa mamatay kami sa gutom dito sa disyerto. Nung sila'y nasa Egypt, nananalangin sila, Panginoon, tulungan mo kami, palayain mo kami mula sa pagkaalipin. Nung pinalaya sila ng Panginoon, nung pinalaya sila ni Yahweh, doon na sila sa disyerto, nagreklamo naman sila. Anong sabi nila? Mas mabuti pang nandun na lang kaming alipin. Nalilito tuloy ang Diyos kung anong gagawin niya sa kanila. Ano pa talaga gusto nyo? Lumaya? O hindi? Pinalaya na nga sila ni Yahweh. Nagre-reklamo pa sila. Mamamatay kami sa gutom dito at uhaw dito, sabi ng mga Israelita. Narinig ng Diyos ang reklamo nila. Kung kaya't sabi ni Yahweh kay Moses, sabihan mo mga Israelita, narinig ko ang kanilang reklamo. Kung kaya't sa gabi, magsusugo ako ng mga pugo. Yung mga pugo, at yun ang magiging pagkain ninyo gabi-gabi. Wow! Maaring inihaw na pugo, maaring pritong pugo, adobong pugo, at kung ano pang putahe. Kaya lang, pugo all the day. Pugo all throughout the month. Pugo all the time. Para may karne silang makain. So every night, nagsugo ang Diyos ng pugo. At sa umaga, sa buong magdamag na yan, sa gitna ng disyerto na hindi pwedeng magkaroon sana ng hamog, pero nagsugo ang Diyos ng hamog sa gabi. At kinaumagahan,
mayroong nakita ang mga Israelita na parang namuong tubig sa lupa. Nagtaka sila, ano kaya to? Hinawakan nila, malambot, parang marshmallow. Parang marshmallow. Tinapay. Tinapay mula sa langit. Bread from heaven. Ito'y tinawag nilang mana. Mana. Ano ang makikita natin o anong mensahe nito para sa atin? Mga kapatid, unang-una, makikita natin dito ng tao hindi nakukontento kung ano ang pinagkaloob ng Diyos sa kanila. Araw-araw, gabi-gabi, for so many years, sa loob ng maraming taon, ilang daang taon, sila'y umiiyak kay Yahweh, agsangsangid na, agan anug-ugda, agdungdung awda, kan Apo Diyos, tulungan na kami. Wayawayaan na kami, manipod pa nakadipan, dito'y Ehipto. Every day, every night, for hundreds of years, the people of Israel were crying. Umiyak sila, Panginoon, tulungan mo kami, palayain mo kami mula sa kamay ng mga Egyptians. Nung tuluyan na nga silang pinalaya ni Yahweh, nandun na sila sa disyerto, malaya na sila, nakita nila kung paanong nilunod ni Yahweh ang mga sundalong humahabol sa kanila. Bigla namang naubos lang yung kanilang pagkain at inumin. Nagreklamo ka agad. Hindi nila inantay kung anong gagawin ni Yahweh susunod. Hindi nila inantay kung anong what's next. Mas na inintindi nila yung kanilang tiyan, hindi yung kung anong milagro ang gagawin ni Yahweh para sa kanila. Minsan ganun tayo, di ba? Noong kasday tayo. Sinong batan lang arudan na Apo Diyos, nagiti karkararag tayo, nagiti daw dawat tayo, ngaminton and enjoyan tayo, na ijay asungbat ti Diyos, ikararag tayo, tunukan agreklamo tayo. Napimpintas pa ila kumadya dati. Minsan ganun tayo eh. Ine-enjoy na natin yung sagot ng Diyos ang mga panalangin natin. Ine-enjoy na natin yung kasagutan ng Diyos sa ating mga matagal nang ipinapanalay, pinagdarasal. Pero kapag nandun na tayo, nag-enjoy na tayo, biglang darating yung panahon na sasabihin natin, buti pa nung dati. Balik na nga lang ako sa dati kong gawain noon. Buti pang hindi na ako pinalaya ni Yahweh. Buti pang hindi na ako tinulungan ng Diyos noon. Parang mas maganda buhay ko noon. Friends, men seem to have no contentment. Ang tao'y parang hindi nakokontento sa kung ano ang kanyang tinatamasa at kung ano ang binibigay ng Diyos sa kanya. Nakalimutan nila na when God answers our prayers, their prayers, the answer is always the best. Mga kapatid, kapag tinugon ng Diyos ang ating panalangin, ang kanyang tugon ay ang pinakamagandang tugon. When God answers your prayers, His answer is always the best.
And so there's no need for us to say, wala nang dahilan sa atin para sabihin, mas maganda pa nga nung dati. Bumalik na nga lang kay ako sa dati. No. No. When God answers your prayer, His prayer is the best, or His answer is the best answer. Learn to be contented with God's answer to your prayers. Dahil sa hindi sila nakontento, kahit na nagkasala ng mga Israelita, dahil gusto na nilang balikan yung dati nilang buhay, yung buhay na naghihirap, yung buhay na pagiging alipin. Sinabi ni Yahweh, sabihin mo sa kanila, hindi sila sa inyo nagreklamo kundi sa akin. Pero kahit na sila nagrereklamo sa akin, sige, tutulungan ko pa rin sila. Kung kaya't mula sa bato, bumulwak ang tubig, isang masarap na tubig, inumin nila. At mula sa kawalan, dumating ang maraming mga pugo. Saan nanggaling mga disyerto yun eh? Buti sana kung may mga punong kahoy na nasa paligid. Hindi eh. Wala. Malawak na disyerto yan. But God sent itong mga pugong ito. Napuno yung kampo nila ng mga pugo. At nung hulihin nila yung mga pugo, ni hindi man lang lumipad o umalis o pumalag. Parang sabi pa ng mga pugo, pulutin mo na ako. Hulihin mo na ako. Iluto mo na ako. That's how God answered their prayer na sana makatikim sila ng karne. Sa gabi yun. At sa umaga, abay may hamog. At sa tindi ng hamog sa magdamag, kinaumagahan, may tumupong mga parang marshmallow sa lupa. Napakatamis, napakasarap na tinapay. Enough upang sa ganun ay mabusog lahat sila. At sabi ni Yahweh, araw-araw, pupulot sila ng pugo at tinapay mula sa lupa. Pero sa pang-anim na araw, dapat doblehin nila. Kasi sa pang-pitong araw, hindi sila kailangang magtrabaho. Hindi mapapanis yung kanilang pagkain. Yung iba naman, kung tutuloy nating basahin, nako, sinuway nila yung utos ni Yahweh. Sinobrahan nila yung kanilang kinuha. Sabi nila, naku, baka darating araw, mauubusan tayo. Mawawala ang mga to. Damihan na natin. Nung di nila sinunod yung utos ni Yahweh, na ang kunin lang nila ay yung sapat sa kanila sa bawat araw, nung sinobrahan nila, nung sila'y naging, quote-unquote, naging greedy, naging sakim, anong nangyari? Kinaumagahan, nung tingnan nila yung kanilang inimbak na ekstrang pagkain, panis, sira. Anong ibig sabihin nito? Una, mga kapatid, when God calls us, He will always be there to supply our needs.
kapag tayo tinawag ni Yahweh, tinawag ng Diyos, siya ay laging nandyan upang tugunin ang ating mga pangangailangan. At kapag ang sinabi niya, ipagkakalob ko ang inyong pangangailangan sa araw-araw, there's no need for us to be worried about tomorrow. For tomorrow is in God's hand. Ang kinabukasan ay nasa kamay ng Diyos. Hindi ko po sinasabi sa inyo na huwag nang mag-imbak. Huwag nang magtrabaho para may makakain sa kinabukasan. Ang ibig ko pong sabihin dito ay, huwag naman tayo masyadong quote-and-quote ganid o sakim na sa pagtatrabaho natin para sa kinabukasan natin ay masusuway natin ang utos ng Diyos. Sa kagustuhan nating mabigyan ng magandang kinabukasan ng ating pamilya, susuway tayo sa utos ng Diyos. Ang anumang bagay na nakamit natin, pero nakamit natin sa hindi tamang paraan, sinisugurado ko sa iyo kapatid, mawawala yan. Gaya na nangyari sa mga Israelita, na sinobrahan nila yung kanilang kinuha, inipon, nilabag nilang utos ni Yahweh. Ano nangyari? Napanis, nasira lang. Hindi nila napakinabangan. Again, haan nga dakes, no agurnong tayo ti ad-ado para ti masakbayan tayo masapol nga aramidan tayo daytoy segun iti pagayatan ti Dios. Let us do this in the proper way. Let us not worry about the future, for the future is in God's hands. We don't know what the future may bring to us, but we know that our future is in the hands of God. Sabi nga ng isang kanta, many things about tomorrow I don't seem to understand, but I know who holds tomorrow, and I know He holds my hand. Many things about tomorrow I don't seem to understand, but I know who holds tomorrow, and I know God holds my hand. Di man natin sigurado kung ano mangyayari sa atin. Di man natin alam kung ano mangyayari sa atin sa kinabukasan. Isa lang ang alam natin. At yan ay, sa kinabukasan, hawak-hawak ng Diyos ang ating kamay. At kapag hawak-hawak ng Diyos ang ating kamay, the future is sure. Sigurado tayo na ang pinakamaganda ay para sa atin sa kinabukasan ay nandyan. And so, God, Yahweh El Shaddai, the Lord God Almighty, is a loving God. And so we can say, El Shaddai, El Shaddai, El Elyon na Adonai. We will praise and lift you high, El Shaddai. El Shaddai, El Shaddai, Erkam ka na Adonai. We will praise and lift you high, El Shaddai. Lord God Almighty, Lord God, I praise you. Lord God, loving God, we praise you. Friends, this is our loving God. Ito ang mapagmahal na Diyos, ang Yahweh, ang El Shaddai, ang makapangyarang Diyos. Siyang may hawak sa ating kinabukasan. Siyang nagbibigay sa ating pangangailangan sa araw-araw. Siya na mapagmahal. Magandang umaga po sa ating lahat.
Giyaman kami pastor ti nabagas nga mensahe. Panangipay dagiti sagsagot nawagan ti ushers. Would you clothe yourself in humanity? You did not wait for me to draw near to you. Forever grateful to you. I'm grateful for the cross. I'm forever grateful to you that you came to seek and save the lost. Iti santuario mo, Apo, iten et miken ka, O Diyos, na nagdayaw. When ipay miken ka, na tunanapnuan panagyaman. When ipay miken ka, na tunanapnuan ragsak. At tuyo Diyos, agito sagot ing kami paidakan ka, benisyon kadi, may ayo ka kadiga po kadagito sagot mi. Tulungan na kami, tapno mabalin mi kadi ti paay, ti kang runaan nga da ka na kami, ti biyag mi, agraman dagiti sanikwami. Dalangin ko, Panginoon, basbasan mo ang mga to. Kung magkano man ang binigay ng mga anak mo, ibalik mo sa kanila nang higit pa kaysa sa kanilang pinagkalob sa iyo. Sa ngalan mo, Kristo. Amen. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. Was grace that taught my heart to fear, and grace my fears relieve. How precious did that grace appear the hour I first believed. My
my hope secures. He will my shield and portion be, as long as life endures. My chains are gone, I've been set free. My God, my Savior has ransomed me. And Lord of God, His mercy reigns. Unending love, amazing grace. The earth shall soon dissolve like snow. The sun forbear to shine, but God who called me here below will be forever mine, will be forever mine. You are forever be mine. Let's pray. Gapo iti nakaskas daaw nga ayat ken parabor mo o Dios. Laklak aman mi ita taglaplapusanan a bendisyon. Sinong batam dagiti karkararag mi, ket isungbat mo kadi karkararag mi ket isu dati kapintasan asungbat. Because of your amazing grace, O Jesus, we enjoy your blessings. You have answered our prayers, and the answer to your prayers, to our prayers, Lord, are the best answer. We are now enjoying it, Jesus. Na-enjoy na namin, Panginoon, ang tugon sa aming mga panalangin. Bagong taon, bagong buhay. Bagong pag-asa. Bagong kalakasan. Salapi para sa pangangailangan namin sa araw-araw, sa allowance ng mga bata, sa pagkain namin. Lord, marami pa. Kagalingan sa aming mga sakit. Pag-iingat mo sa amin sa bawat minuto ng aming buhay. Di na po namin mabilang, Panginoon, ang mga pagpapalang binigay mo. All because of your amazing grace. Subalit, Panginoon, may mga pagkakataon na parang di pa rin kami nakokontento. Naghahangat pa kami ng mas marami pa. Patawarin kami, O Diyos. Patawarin kami. Huwag mong hayaan na matulad kami sa mga Israelita na nakatanggap na nga ng supply ng pagkain sa gabi at sa umaga at ng supply na inumin, pero hindi pa rin nakontento. Patuloy pa rin na naghangad ng mas marami pa. Sumuway sila sa iyong utos. Ang kinahinatnan ay wala. Lord,
Teach us to be contented with your answer to our prayers. Teach us to be contented with the answer to our longings. For your answers, Lord, we declare, are the best. Sa oras na ito, Panginoon, I come and pray for this, my brothers and sisters kneeling before you right now, standing and sitting on their pews, bowing their heads before you in prayer. Kung ano pa man po ang kanilang mga kailangan sa iyo, ipagkaloob mo mga ito. Pagalingin sa anumang sakit. Breakthrough upon breakthrough is what I ask from you for them. Salamat sa pakikinig sa aming panalangin ngayon. Salamat sa labis-labis na pagpapala, pagpapagaling, at sa bagong buhay na kaloob mo sa bawat isa sa amin. Sa ngalan mo, Kristo. Amen. My chains are gone, I've been set free. The God, my Savior, has ransomed me. And Lord of Lords, His mercy reigns. Unending love, amazing grace. Unending love, amazing grace. Tunay nga mga kapatid, na hindi natin masukat ang pagmamahal ng Diyos sa atin. Di natin pwedeng masukat kung gaano kalawak, kataas, kalalim ang pag-ibig niya sa atin. Isa lang ang alam natin. Mahal tayo ng Diyos at gusto niya tayong pagpalain. Kung kaya't tanggapin niyo ang siksik, liglig at umaapaw na pagpapala, biyaya, proteksyon at kagalingan na nanggagaling sa ating Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Tanggapin nyo ang biyaya na nanggagaling sa ating mapagmahal na Diyos. Amen at Amen. Bendicionin para purnahin at pamilyam. Di masakbayan, tawidan na santuan. Bendicionin Diyos kanayon eterna. Itat na tunggal umay ka, itat na tunggal mapan ka, magbigay kumati puso, bendition ti Apo. Di bendition ti Diyos eterna't anak mo, para purna eterna't apapo. Di masakbayan, tawidan na santuan, bendition iti Diyos kanayon eterna. Dinagatama, Anak, at Espiritu Santo. Amen.